Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Cold Pursuit. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula kasama si Nels Stocksman, na nagtatrabaho bilang isang snowplow driver sa Kehoe Town. Si Nels at ang kanyang asawang si Grace ay namumuhay ng tahimik. Madalas silang binibisita ng kanilang anak na si Carl, na nagtatrabaho sa paliparan ng Kehoe. Si Nels ay pinarangalan ng Citizen of the Year Award, ngunit ang gabi ay nagkaroon ng trahedya ng si Carl, kasama ang kanyang kaibigan na si Dante, ay kinidnap mula sa paliparan. Tinurukan ng mga kidnapper si Carl ng isang nakamamatay na dosage ng isang mapanganib na droga, na nagresulta sa kanyang kamatayan, habang si Dante ay matagumpay na nakatakas. Samantala sa Denver, hinimok ng isang leader ng drug cartel na si Viking ang kanyang anak na si Ryan, na gumamit ng karahasan sa paaralan, bilang paghihiganti laban sa mga bullies. Gayunpaman, tumanggi si Ryan na gawin ito, dahil siya ay mabait at tahimik na tao. Natanggap ni Nels at Grace ang mapangwasak na balita tungkol sa pagkamatay ni Carl, at tinawagan na kilalanin ang kanyang katawan. Iniuugnay ng doktor ang sanhi ng kamatayan sa labis na dosage ng droga. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Nels, dahil alam niyang hindi kailanman nasangkot sa droga si Carl. Nadurog ang puso ni Grace na makitang ganito ang kanyang anak, at hinarap si Nels tungkol sa tila kawalan nito ng emosyon. Dahil sa labis na kalungkutan, nagpa siya si Nels na wakasan ang sariling buhay gamit ang kanyang shotgun. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay nahadlangan ng si Dante, na nagtatago sa pagawaan mula noong nangyari ang insidente, ay namagitan. Nabigla si Nels sa pahayag ni Dante, na ang pagkamatay ni Carl ay dahil sa kinidnap sila at tinurukan ng labis na dosage ng droga. Nagalit si Nels at pinilit si Dante, na ibunyag ang mga pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga kidnapper. Nalaman niya ang tungkol sa isang taong nagngangalang Speedo at hinarap siya sa isang lokal na club, ngunit itinanggi ni Speedo ang anumang kaalaman. Hindi tanggap ni Nels ang kanyang pagtanggi, kung kaya ay inatake niya at pinabagsak si Speedo. Sa pamamagitan ng puwersa, pilit na kinuha ni Nels ang katotohanan, hanggang sa nalaman niya na si Speedo ay sumunod lamang sa mga utos, mula sa isang lalaking nagngangalang Limbo. Matapos makumpirma ang pagkakasangkot ni Limbo, nilagay ni Nels ang hustisya sa sariling mga kamay, at itinapon ang katawan ni Speedo sa ilog. Samantala, habang papunta si Ryan sa paaralan, ipinaalam kay Viking ang pagkawala ni Speedo, na humantong kay Ryan upang maghinala sa pagkakasangkot ng ama. Gayunpaman, tiniyak ni Viking kay Ryan na wala siyang bahagi dito. Samantala, si Nels na nasa kanyang misyon ng paghihiganti, ay natagpuan si Limbo sa kanyang pinagtatrabahoan, kung saan kumuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa pinuno sa likod ng pagkidnap kay Kyle. Pinatay rin niya si Limbo, itinapon ang katawan tulad ng dati. Balik sa bahay, nagtanong si Grace tungkol sa mga libangan ni Kyle, ngunit natuklasan lamang na si Nels ay hindi kailanman nakikipag-bonding sa kanilang anak, na ikinagalit ni Grace. Sa Denver, binisita si Viking ng kanyang dating asawa na si Aya, at tinalakay ang paghahain ng custody report para sa kanilang anak na si Ryan. Dahil dito, nagalit si Viking, at sinubukan niyang mag-alok ng pera bilang kapalit, ngunit tumanggi ang kanyang dating asawa. Bago pa niya ito tuluyang mahikayat, nalaman ni Viking ang tungkol sa pagkawala ni Limbo. Sinimulan niyang imbestigahan ang kanyang mga tauhan, habang nag-aalala na nagmamasid sa kanya si Ryan. Samantala, ipinagpatuloy ni Nels ang kanyang paghihiganti, at pinatay ang isa pang gangster na nagngangalang Santa, na sangkot sa pagkidnap sa kanyang anak. Sa kanyang pag-uwi, nalaman niyang umalis na si Grace, nagalit dahil sa nakikita niyang kawalan ng kalungkutan ni Nels, sa pagkamatay ng kanilang anak. Dahil sa pakiramdam na nag-iisa, binisita ni Nels ang kanyang kapatid na si Brock, isang dating gangster, at dating hitman ng ama ni Viking. Ipinaliwanag ni Nels sa kanyang kapatid ang buong sitwasyon. Ipinaalam sa kanya ni Brock na maaaring napagkamalan lamang sina Kyle at Dante, na nagtangkang magnakaw ng ginto mula sa drug lord na si Viking. Sinabi ni Brock bilang dating nagtrabaho sa ama ni Viking, na ito ay imposibleng malapitan ni Nels. Gayunpaman, determinado si Nels sa kanyang pagnanais na maghiganti, ngunit nagdududa si Brock na maaari niyang patayin ang sinuman, dahil hindi siya kailanman nasangkot sa mga naturang aktibidad.
Habang tinatalakay nila ang sitwasyon, ipinaalam kay Viking ang tungkol sa pagkawala ni Santa. Sa paghihinala sa pagkakasangkot ng karibal na gang na si White Bull, naniniwala siyang nilalabag nila ang kanilang kontrata, at nagpa siya na turuan sila ng leksyon. Kasunod ng utos ni Viking, kinidnap ng kanyang mga tauhan ang isang miyembro mula sa kabilang gang, at pinahirapan siya para sa impormasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang bihag ay hindi nagbubunyag ng anuman. Si Viking ay galit na galit, at binaril ang bihag, hindi alam na siya ay ang tanging anak na lalaki ng kanyang karibal na si White Bull. Ilang sandali pa, ang mga Kehoe police detectives na sina Kim at John ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa pagpatay. Natatakot sila na maaaring ito ang simula ng digmaan sa pagitan ng dalawang gang, na posibleng makagambala sa kapayapaan ng bayan. Bagamat nag-aalangan si John, hinimok siya ni Kim na kumilos, at alisin ang umuusbong na banta. Sa bahay ni Brock, sinabi niya kay Nels na ang tunay na pangalan ni Viking ay Trevor Calcote, at kung gusto siyang ibagsak ni Nels, kakailanganin niyang kumuha ng propesyonal na hitman. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Eskimo, at pinayuhan si Nels na bayaran siya ng maaga upang maisagawa ang gawain. Si Nels ay sumunod sa mungkahi at nakipag-ugnayan kay Eskimo, na nag-imbita sa kanya sa bayan. Nang magkita sila sa isang lokal na silid ng hotel, inalok siya ni Nels ng kalahati ng napagkasunduang halaga, ngunit sa una ay pinaghihinalaan ni Eskimo na si Nels ay isang pulis, at nagsimulang makipagtalo. Gayunpaman, pinamamahalaan ni Nels na patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, at tinanggap ni Eskimo ang pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta si Eskimo kay Viking at humingi ng kaparehong halaga, at nagbabalak na ibenta ang impormasyon na may nagbayad sa kanya para patayin si Viking. Sumang-ayon si Viking at inilipat ang pera sa account ni Eskimo, at pagkatapos ay ibinunyag na si Coxman ang gustong pumatay sa kanya. Pinaghihinalaan ni Viking na maaaring ito ay si Brock Coxman, dahil sa kanilang nakaraang pagkakaugnay, at potensyal na mga dating hindi pagkakaunawaan. Galit na galit kay Eskimo dahil sa pag-double cross kay Coxman, pinagalitan siya ni Viking dahil sa hindi paggalang sa kanyang deal, at binaril siya dahil sa kanyang hindi etikal na pag-uugali. Habang itinatapon ng mga tauhan ni Viking ang katawan ni Eskimo, ipinagpatuloy ni Nels ang kanyang paghahanap para sa higit pang impormasyon tungkol kay Viking o Trevor Calcote. Bumisita si Viking sa bahay ni Brock at inalok siyang magbiyahe, kung saan tinanong niya si Brock tungkol sa dahilan sa likod ng pagpatay sa kanyang mga tauhan, at mga banta ng karahasan. Si Brock na mamamatay na sa rectal cancer, ay nagpas siyang protektahan ang kanyang kapatid na si Nels. Inamin niya ang mga pagpatay, at sinabing gusto niyang maghiganti, dahil ninakaw ng ama ni Viking ang kanyang babae. Nakikita si Brock bilang isang banta, pinatay siya ni Viking. Samantala, ang karibal na lider ng gang na si White Bull, ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Ibinunyag niya sa kanyang gang, na ang dati nilang deal sa ama ni Viking ay tapos na, dahil nabayaran na ito ng pagpatay sa kanyang anak. Plano ni White Bull na maghiganti kay Viking, at ipinahayag na kukunin rin niya ang anak ni Viking. Nang matuklasan na hindi siya pinatay ni Eskimo, sinimulan ni Nels ang pag-espiya sa bahay ni Viking, at nalaman ang tungkol sa prep school ng kanyang anak. Matapos patayin si Brock, napagtanto na walang kinalaman si White Bull sa mga pagpatay sa mga miyembro ng kanyang gang, nagpa siya si Viking na palakasin ang kanyang kontrata sa kanila. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sariling tauhan na si Dexter, at inutusan ang kanyang gang, na ipadala ang ulo ni Dexter bilang regalo kay White Bull. Ipinag-utos na ni White Bull na kidnapin si Ryan sa kanyang paaralan, ngunit nakatanggap ng mensahe mula kay Viking. Iniharap ng messenger ang ulo ni Dexter, na inihayag na pinatay ng gang ni Viking ang anak ni White Bull, at pinarusahan si Dexter bilang bahagi ng deal. Pinasalamatan siya ni White Bull para sa regalo, ngunit sa huli ay binaril niya ang messenger, at inulit na ang anak ni Viking lamang ang gusto niya, hindi ang anumang paghihiganti. Samantala, nakatanggap si Kim ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Kyle, dahil umano sa labis na dosage ng droga, at ang dati niyang koneksyon kay Dante sa paliparan ng Kehoe. Bumisita siya kay Nels at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa, na pinaghihinalaan na ang pagkamatay ni Kyle ay hindi sanhi ng labis na dosage ng droga. Humingi ng tulong si Kim upang matuklasan ang katotohanan, ngunit si Nels, na nagdadalamati pa rin ay tumanggi,
at naniniwala na walang makakapagpabago sa katotohanang wala na ang kanyang anak. Nang maglaon, pumunta si Nels sa paaralan ni Ryan, at sinabing ipinadala siya ni Viking upang kunin siya. Si Ryan na hindi pa nakikilala si Nels ay nag-alangan, ngunit kalaunan ay pumayag na sumama sa kanya. Nakita ng mga tauhan ni White Bull si Nels sa labas ng paaralan at hinabol, ngunit ligtas na naiuwi ni Nels si Ryan. Nakatanggap si Viking ng balita tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Bago siya makakilos, bumalik ang kanyang asawa at nakipagtalo sa kanya, dahil sa pagkuha kay Ryan ng walang pahintulot. Tiniyak sa kanya ni Viking na may makikipag-ugnayan sa kanila para sa ransom demands, at plano niyang isecure ang paglaya ni Ryan. Samantala, hinarang ng mga tauhan ni White Bull ang isang text sa telepono ni Dexter, na inihayag ang kanyang lokasyon sa isang hotel. Tinunton nila ito at pinatay din. Si White Bull at ang kanyang gang, ay nagtungo sa isang ski resort sa Kehoe, upang bantayan si Viking at ang kanyang mga tauhan. Balik sa bahay ni Nels, nag-usap sila ni Ryan, at nagtanong si Ryan tungkol sa pamilya ni Nels, kung saan sumagot si Nels na wala siya nito. Naging mabait si Nels kay Ryan, at inalok siyang matulog sa silid ni Kyle, na kinikilala na mayroon siyang anak na hindi na nakatira sa kanya. Nagbabasa siya ng kwento kay Ryan, at sinasama pa siya sa kanyang snowplow. Samantala, sa ski resort, ang mga miyembro ng gang ni White Bull ay nag-e-enjoy sa kanilang oras, ngunit si White Bull mismo ay namimiss ang kanyang anak, at nananatiling determinadong maghiganti. Sa Denver, dinala ng mga tauhan ni Viking ang isang janitor ng paaralan, na nagpahayag na kinidnap ni Nels si Ryan. Hindi maintindihan ni Viking ang mga pangyayari, at napagtanto na hindi si Brock, kundi ibang tao ang nanggugulo sa kanya. Tinawagan ni Nels si Viking, at hiniling sa kanya na pumuntang mag-isa para kunin ang kanyang anak. Pumayag si Viking, ngunit lihim na inutusan ang kanyang gang na magtungo sa Kehoe. Narating nila ang bahay ni Nels at nagsagawa ng pagsalakay, ngunit walang nakitang tao doon, dahil isinama ni Nels si Ryan sa kanyang snowplow. Nakatagpo sila ng kotse ng pulis, at ipinakilala ni Nels si Ryan bilang kanyang pamangkin, upang maiwasan ang mga hinala. Habang nakikipag-usap kay John, nalaman ni Nels na dumating si Viking sa kanyang bahay. Samantala, naghahanap ang mga tauhan ni Viking ng mga pahiwatig, at nakakita ng pangalan ng kumpanya sa isa sa mga larawan, at nagpas siyang pumunta doon para hanapin si Ryan. Sa kasamaang palad, isa sa mga tauhan ni Viking ang naglabas ng impormasyon kay White Bull, na nagpaalam sa kanya tungkol sa kanilang mga plano. Habang nilalayo ni Nels na barilin ang sasakyan ni Viking, pinigilan siya ni Ryan. Mabilis na ibinalik ni Nels si Ryan sa loob ng bahay, at hiniling sa kanya na manatili doon, hanggang sa bumalik siya upang kunin siya. Sinubukan niyang barilin muli si Viking, ngunit hindi niya magawa ito, hanggang sa nahuli siya ng mga tauhan ni Viking, at dinala siya kay Viking para sa interogasyon. Gayunpaman, bago maihayag ni Nels ang anumang impormasyon, dumating si White Bull at ang kanyang gang. Isang mabangis na shootout ang sumabog sa pagitan ng magkaribal na grupo, na nagresulta ng maraming namatay sa magkabilang panig. Nagawang matrap ni Nels si Viking sa kanyang kotse, habang binabaril siya ni White Bull. Habang paalis si Nels sa eksena para bumalik sa trabaho, sumakay si White Bull sa truck kasama niya. Dumating ang pulis sa pinangyarihan, at nahanap si Viking ilang sandali bago siya mamatay, habang si Ryan ay nagmamaneho palayo sa snowplow. Nakumbinsi si White Bull na si Nels ay hindi isang kriminal, at ibinaba ang kanyang baril. Pareho silang nagmaneho, at ang natitirang miyembro ng gang ay hindi sinadyang dumating sa harapan nila, na agad napatay ng snowplow. Sa wakas ay natapos ang marahas na engkwentro ng dalawang gang. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.